Yo, what's up mga tol? So for today's video, andito tayo ngayon sa Tech Shapo. Located to dito sa Olongapo City. Lagay ko na lang yung address nila dito mga tol. So dati kasi naka-laptop ako. Ang gamit ko is Ryzen 5 Nitro 5. Matagal ko na rin siya nagamit. Doon ako nag-umpisa mag-vlog din talaga. Ngayon, first time ko mag-PC at napili ko tong Tech Shapo. So bisitahin natin yung loob, ano binilalaman at tingnan natin magiging PC natin dito. Let's go! Alright, pagpasok nyo dito mga tol, may makikita kayong aso dito. Ay, pusa pala. Hi! So ayan mga tol, makita nyo naman dito yung mga parts na kagad nila. Makita nyo dito, meron silang iba't ibang parts. Mga fan ba yan, tas liquid something, ayan mga tol. So ito yung shop nila, dito yan sa Olongapo ha. Ayan mga tol. Tapos nga pala mga naito, meron silang home credit din dito. Nagpapa-home credit din sila dito. Meron sila dito mga headphone, Steel Series. Presyo nun mga tol, tingnan nyo. 6,195. Ganda nun no? Ayan mga tol oh. JBL. Ito mga mouse. Ito mga keyboard. Yan, so hindi motor yung magiging content natin. Computer no? Computer tayo ngayon. So mag-upgrade kasi tayo. Ayan. Tapos guys, ito na pala yung nabili natin na setup. Ryzen 7. Di pa ako masyadong familiarize sa mga pyesa ng mga computer eh. Siguro mga pyesa ng motor yan, alam natin. Pero may idea kayo, comment nyo na lang dyan kung okay na ba to pang edit. Sorry, pang edit talaga, hindi naman pang gaming eh. Alright mga tol, so papakita ko sa inyo yung magiging PC natin. Mapa-explain ko kay Sir Win yung ating magiging PC. Sir Win, ikaw na bala. Let's go! Opo, bali ito po yung natin, PC natin para kay Sir Jan. Ito yung processor natin, Ryzen 7 5700X. Dahil sabi ni Sir Jan, gagamitin natin ito for editing and rendering ng videos niya, yung mga future videos niya. So ito, powerful to para sa task na gagawin niya. And then, pwede rin pang games kung sakali. Next is yung motherboard natin, B450 Pro VDH Max from MSI with 4 RAM slots. Saka capable siya, compatible sa ng AM4 socket para sa processor natin. Yun nga lang, wala mas recommended namin ng B550 for the processor saka graphics card ni sir. Medyo nabitin lang tayo sa budget natin. Next is yung memory natin from T-Force. Team Group, T-Force Delta, RGB, 2x8, dalawang 8GB. So in total, 16 gigs. Tapos 36 MHz po ang frequency. Good for editing. Tapos next is ang storage natin, MSI 500GB na PCIe 4.0 na NVMe for faster boot times and system response. Tapos yung natin, hard drive for extra storage. Since mag-edit ng mga video si sir, yan, medyo malaki yan. Highly recommended na meron tayong extra storage. And then, for our graphics processing unit or GPU, ito yung natin, Gigabyte RX 6600 8GB. This is a very good choice pagdating sa mga budget builds natin dahil for the performance and price niya, napakasulit niya. This is only 12,600 as of now. Power supply natin from FSP. So, FSP quality power supplies, 80 plus bronze efficiency, 650 watts na rin to. Enough to power yung ating system. Lastly, yung case natin pala. So, this is our case. Techware Forge Omni from Techware. This is 3,000 pesos worth na case. Kulay puti siya. May kasama siyang ARGB fans, controllable through software or through button. Depende sa compatibility sa motherboard natin. Quality case din siya. Tempered glass. Tapos, maganda yung material, makapal yung metals niya and yung sections niya. Hindi katulad ng mga putyo-putyo na case natin. Tapos, ito ang monitor niya. Yan. To top it all to 24 inches, 165Hz na monitor, IPS panel for better color accuracy pagdating sa editing ni ma'am at saka ni sir sa mga videos and vlogs nila. Alright mga tol, so mag-umpisa na tayo mag-build. So nasabi naman yung buong specs ng PC natin. Ang magbubuo ng PC natin nga pala si Sir Pao. Ayun na, Sir Pao, shoutout. Papakita ko sa inyo paano bubuuin ni Sir Pao yan isa-isa. So Sir Pao ang bahala dyan. Let's go Sir Pao, tara na, let's go! Let's go! Let's go!
Alright mga tol, so natapos na ni Sir Pao. Iba na Sir Pao. Good evening, mga boss. So ito na itsura ng PC natin mga tol. Ayun. So kita nyo naman yung montage. So kung makapansin nyo, yung ating fan dito, regular lang siya. Kasi wala pa tayong pambiling mamahalin yan. So yung fan na to mga tol, freebies lang yan. Binigay sa atin yan. So pang stock lang yung umaga sa motor na kargado. Yung fan na yan, pang stock lang na engine. So meron pa tayong, kasi upgrade natin, sobrang taas na nito, malakas na. So meron silang nire-recommend sa akin soon, pero pag-iipunan pa natin yung mga tol. At kung mapapansin nyo rin yung wiring, maganda, malinis. Ayan, trademark ng Tech Shop yan. Ayan, kita nyo naman. So pakita ko sa inyo yung high-end model ng gantong fan. So ito regular lang. Ito yung isa sa pinakamaganda rin nila na fan. Ayan, so 7,000 lang nila binibenta to, pero bibigyan nila sa akin na mas mura pa. So ito yung itsura niya mga tol. So parang radiator ng Aerox to, no? So ayan yun guys, if ever lang na magpapalit tayo nyan, yung stock na yan, meron sila mas maganda ito. Let's go! Alright mga tol, so ito na yung actual ng itsura ng PC natin. Ayan. Sir, ano bang kaganapan dito sa itong nakikita na sa screen? Yeah, sir. Bali, ito yung sa BIOS ng mismong motherboard natin. Makikita natin dito yung specs ng unit natin, which is Ryzen 7 5700X, 8 cores, 16 threads. Tapos, total ng 32 gig na RAM. Speed niya is 3600. Pwede mo siyang i-overclock. Pwede mo siyang stable lang ng 3200 or yung default niya na frequency. Makikita natin dito, running siya ng 3.4 GHz yung sa processor natin, and then times ng 38 degrees. Sa RAM natin, yan po, so dalawang 16 gig, frequency niya na 2400, and then yung storage natin, meron tayong M.2 NVMe 500 gig for OS, and then para mas mabilis yung boot up niya, and then meron tayong 1TB dito WD Blue na for storage backup, and then makikita rin natin dito yung fan info natin, like yung RPM, and then yung airflow nung natin unit. Dito naman sir sa unit natin, makikita natin good for airflow. So tatlo intake natin na fans. And sir, makikita mo naman. Tapos isang exhaust. Additional specs pala natin, no? Bali meron tayong graphics card or GPU po na RX 6600 8GB. Overclockable po siya through software. And then 650 watts na power supply. 80 plus bronze rated. Goods po siya for the unit. So, bali yung gagawin ni sir dito is for editing and then rendering ng mga videos. Yan naman yung PC natin. So, pag-upload tayo ng tuloy-tuloy neto. So, yung mga tol, kung gusto niyo ng ganitong PC, visit lang kayo dito sa Tech Shop Olongapo. Ano nyo sir? Anong address nyo? Dito kami sa 510 Rizal Avenue Extension. Ito po sa pagitan ng YBC and then Kyoto Ramen. So, tabi po kami ni KRJ Tradings Hardware. So yung mga naging natin, keyboard, so yung lang na maabot kaya lang natin dahil nasagad tayo sa PC. Importante yung PC natin matulid. Kasi, sir, pag pag yung mga keyboard tsaka mouse natin, may kinalaman din ba sa performance yan? Wala actually. So, depende na lang po yan sa preferable ni client. So, mostly ang hinahanap sa atin is mga mechanical keyboards. So, yun, meron mga features yan na mga macro. Good for editing yun. Kuwari, sa isang click mo lang ng lahat na ng command na ilalagay mo sa macro niya, gagawin niya. May ganun pala. Yes. So, yung function nito ngayon ng normal na keyboard, halos same lang. Kumbaga meron lang ibang feature, tama ba? Yes po, may mga yung mga keyboard na mamahalin. Yes. Okay. So, yung mga tol, pag yung pagtawanan tong keyboard tsaka mouse ko, importante yan, makapagtrabaho tayo ng maayos, no? Tapos yung monitor natin, IPS panel, good for color accuracy. Maganda yung color accuracy niya. Good for editing and gaming. 165Hz, 24-inch, 1080p. Ayan siya. Kaya abang naman! So ayun mga tol, sa Sir Pao, thank you so much sa pagbuo ng ating PC. So visit na lang kayo dito, Tech Shop po. Uwi na natin to. Set na natin sa bahay. Let's go! And sir!